Ang init! Ang init po sa labas, ano? Buti na lang naka-on yung aircon ko. Hello, Meralco! Pagsisisihan ko to, I know. Pero hayaan nyo na, malinsangan po eh. Si Alvin Alchico po ito. At welcome po sa Thank You, Doc. Siyempre hindi tayo kumpleto. Kung wala si Ate B, na I'm pretty sure ay naaalinsanganan din. Ate B, good morning! Totoo yan, pero naka-jacket pa talaga tayong dalawa. Ako Eh, naka, naka-sweater, ikaw naka-jacket pa. naka-on naman yung aircon ko eh. Kaya sabi ko, hello, Meralco Bill. Sa loob ng Napakainit. bahay, pwede. Pero paglabas, nuknukan ng init. Paalala mo pala ako, sasara ko yung pinto para lumamig-lamig yung kwarto. Mamaya tatagak-tak na yung pawis ko dito. Pero kumusta naman po kayo? Naku, paano kung napakainit ng panahon? Naku hindi lang uncomfortable, delikado rin pala minsan yung init na yan ha. Kaya naman po ngayong araw na ito, makakausap po natin ang isang cardiologist, Dr. John Patrick Ona, para pag-usapan yung mga sakit, bakit delikado at dapat pag-ingatan itong init ng panahon. Ano? Hi Doc! Dr. Ona, magandang araw po sa inyo. po. Magandang araw po, Sir Alvin and Miss Bernadette. Ayan. Actually, Ate B, backstage, nag-usap na kami ni Dr. Ona. Akala ko nga anak ni Secretary Ona ito eh. Hindi naman pala. Malayo po mag-ana. Kasi hindi common ang apelidong Ona. Ayan, naalala niyo pa po, hindi po pa si dating Health Secretary Ona. Hindi niyo po na itatanong, si Dr. John Patrick Ona is a cardiologist at nagpa-practice kayo, Doc, sa Santo Tomas, UST Hospital. UST Hospital. Ayan. Ano ba ang mga common na problema kapag ganitong nagsisimula na ang mainit na panahon? Although habang tinitaping natin po ito, this is a taped episode, wala pang deklarasyon ng summer o wala namang summer. Tag-init. Wala pa pong deklarasyon. Ibig sabihin, titindi pa po ito. Ano ba yung mga major health issues pag uminit na yung temperatura to? So, during the summer days, ang usual na karaniwan po na nagiging problema or nakikita namin sa mga pasyente, being a cardiologist, madalas yung mga pasyente may hypertension. Magpapa-check up sila. Usually, they would come with uncontrolled or sudden increase in BP. Now, previously, well controlled with their medications, pagdating ng summer or biglang init, kung minsan biglang tumataas din yung blood pressure nila. So, anong connect do? Ipaliwanag niyo Dok, anong connect ng blood pressure sa temperature? Okay. So, ang init kasi is a form of stress sa katawan natin. So, during a stressful situation, so yung mga catecholamines natin, yung mga noradrenaline, medyo tumataas. No? So, bumibilis yung tibok ng puso natin. Kaakibat na dyan yung pagtaas din ng blood pressure. So, that's one. Kasi isa-isay natin, that's one. Yung may mga hypertension, tumataas lalo ang presyon pag mainit yung temperatura, Doc. Opo. Okay. So, anything else? Ano pa ba? Ano pa bang iba? Other more serious na complications na pwede nating makita in patients with coronary artery disease or yung may mga baradang ugat sa puso, they can be pushed to develop or pwede silang mag-heart attack. So, paano nangyayari yon? Because of severe heat during summer, madalas na-dehydrate yung mga pasyenteng ganyan. No? So, dehydration can lead to decrease in cardiac function. So yung blood volume, yung blood flow sa mga ugat sa puso, yung supply ng dugo sa puso would also decrease or bababa. So dahil doon, pwedeng mag-predispose ito, lalo na sa mga pasyenteng may baradong ugat na sa puso, into developing a heart attack. So siguro ma-add ko din dyan yung mga patients with heart failure. So, pwede rin din sila mag-decompensate. Ibig sabihin, pwedeng at this time, because sometimes in patients with heart failure, basta may gamot, nagiging stable sila. But for some reason, during mga summer times, yan, nadidehydrate sila, bumibilis yung heart rate nila, tumataas ang blood pressure nila, pwede rin sila mag-develop ng heart failure ulit. So, tinatawag namin yun as decompensated heart failure. And another medical emergency related to heat is yung heat stroke.
Heat stroke. Nakatatlo na si Doc, no? Ano nga yung una, TV? Para lang ma-review tayo. Ano nga una sabi mo? Hypertension. Pangalawa, heart attack. Yung BP. Yes, sir. Taas ang BP. Pangatlo, itong heat stroke. Sige, Doc, proceed. So, yun. Yung heat stroke naman is a heat-related illness, no? So, medical emergency ito. Meaning, as soon as you recognize it, you should bring the patient or dali na ang pasyente sa pinakamalapit na hospital. So, ano ba ang heat stroke? Ito yung, kumbaga, yung heat regulation system ng katawan natin ay na-overload. Pwede mo itong makumpara sa sasakyan na nag-overheat. So, alam naman natin, ang sasakyan pag nag-overheat, titigil na yan. So, in patients with heat stroke, usually, ang body temperature nila would rise rapidly. Nasa 40 degrees Celsius and above. So, sobrang init, no? And they can also present with symptoms of confusion, alteration ng sensorium, ibig sabihin na yung ulirit nila nagbabago, and it can also lead to loss of consciousness or pagkahimatay. Yung iba, aside from rapid heartbeat or pagbilis ng tibok ng puso, bibilis din yung paghinga nila. Rapid, shallow, mababaw at mabilis na paghinga. Pwedeng sasakit ang ulo, magsusuka, and more severe symptoms, sometimes magkukonvulsion na ang pasyente. Naku po, oo. Pero Doc, sige nga, nabanggit mo yung yung hindi makahinga. Ano ba yung progression nun? Kunwari dong mainit ang panahon. Kasi minsan, kagaya ko, parang nate-take for granted mo rin eh. Mararamdaman mo rin ba talaga kapag ang katawan mo ay sobrang naiinitan na? Yes. So siguro, sa lahat ng mga sinabi kong symptoms, ang pinakamauuna doon is yung increased heart rate. So more or less, yun ang mga unang mangyayari. Tataas ang heartbeat mo. So ang normal heartbeat would range from 60 to 100 beats per minute. So pag napansin mo na more than 100, so yan, more or less, may epekto na sa'yo ng sobrang init. Yeah. You can experience palpitation or yung sensation ng heartbeat na napakabilis. Pangalawa, you can also develop, increase in blood pressure. So usually mga BP ng pasyente, nagtataasan yan dahil sa init. Pero hindi natin, Doc, pinag-uusapan yung direct sunlight exposure, di ba? Kahit kahit alinsangan lang, pwedeng mag-trigger ng ganun. Pwede. Basta humid yung environment, kahit hindi ka direct sunlight, pwede ka pa rin mag-lose ng ma-dehydrate, kumbaga. Oh. Okay. So ano pa, Doc? So, yun, no? Then, progression yun. Pwede mahirapan ka ng huminga, sasakit ang ulo, magsusuka. That will compound yung dehydration na nangyayari. So, kumbaga, dadagdag pa siya, lalala yung dehydration mo. So, pag hindi naagapan, it can lead to serious complications like heart attack in patients who are at risk to develop those, no? And stroke. Pwede ka rin talagang yung stroke na maparalyze yung mga kalahating bahagi ng katawan mo, mag-slurred speech ka. Maganda po yung nabanggit nyo na parang, may connection pala yung init doon sa katawan natin. Alam mo yun, yung agad-agad pwede kang maatake o baka naman kailangan matagal ka ng may sakit o kailangan ba or pwede bang ilang oras ka pala nakabilad, pwede ka na maging pasyente o casualty. Pwede din. So actually, patients with heart disease are at increased risk na mag-develop ng heat stroke. Pero hindi ibig sabihin na wala kang sakit sa puso, hindi ka na magde-develop ng heat stroke. So kahit normal individual, kapag hindi adapt yung katawan mo sa sobrang init at hindi mo na agapan yung dehydration na tinatawag, pwede ka talagang mag-develop ng heat stroke. That is a good kalaban point. mo talaga dehydration. Ibig sabihin natin, that's a good point na even if you're normal, kagaya mo, di ba pare-panay exercise mo, wala ka namang problema sa puso, pag na-heat stroke ka, pwede ding lumala, Ate P. Pwede ka rin magka-heat stroke. Kahit si Ate P kasi, Doc, panay exercise niyan. So I suppose,
yung init, mukhang sanay siya sa init. Di ba? Sa ka ba nag-exercise sa TV? May aircon Sa ba gym. yan pag nag-exercise? Ay, aircon. Oo, aircon. Pero yun nga yung nagtataka ko, bakit lately, para ang sikip ng paghinga? Patay tayo sa... So yun, medyo Patay mag-iingat din. Another risk factor is engaging in strenuous activity like yan, Yan. gym, Yeah. in a very humid or hot condition. Buti na lang, yung gym nyo medyo aircon, so may cooling system, kumbaga. But some of the gyms na we see in our country, wala eh. So, electric fan lang, tapos kita mo Bakal talaga, gym. dahil goal naman talaga, magpawis eh. Pero pag Oo. ganun kainit, as nag-engage ka pa into very strenuous or heavy activity, mapapabilis yung loss mo ng mga body fluids. Uminom ka ng tubig. That will lead you to dehydration. Tama. So ano pa, Doc? Tapos na ba tayo doon sa mga issues na pwedeng matulot sa atin ng mga extreme heat or So extreme other risk temperature? factors siguro, sir, madagdag ko lang, no? So aside from dehydration, yung prolonged exposure to high temperatures and physical activities in a hot weather, pwede rin yung actually may pag-aaral din that wearing dark colored clothing or heavy clothing during a hot season, pwede mag-increase ng absorption ng heat. So actually, another good advice para ma-prevent ang is to wear light clothing. Light-colored clothing and loose-fitting clothing. So para mas madaling mag-dissipate yung heat. Let's just pick up from where we left. Meron ka pa bang idadagdag dun sa mga pwedeng health ailments na maidudulot ng mainit na panahon? Wala naman na, sir. I think Okay. Maybe you can discuss yung, di ba mayroong ganun, hindi siya serious, pero may mga nahihimatay. How do you call that? Malay ba yun? Anong tawag mo doon? Malay? How do you say that? Ano yung sabi sa medical term, ha? Malay? Malays? Malays? Malays ba yun? Mali. Tama ka nga, mali. Ano ba yung malays? Parang nahihilo? Parang generalized weakness yun, sir. Parang body malaise. Yung di ba may mga ganon? Medyo syncope or syncopal attack. Syncope. Ayan. Ay, syncope. Oo, pwede siguro sabihin. Yung mga minor lang yun. Hindi naman siya serious. Pero pwede pa rin epekto ng mainit na panahon. So, Doc, meron pa bang iba na mga sakit na pwedeng maranasan habang tumataas po ang temperatura patungong tag-init or summer sa Pilipinas? So, usually, kadalasan, may mga pasyente din na pwedeng mag-develop ng pagkahimatay, loss, or tinatawag natin syncopal attack, or loss of consciousness, no? So, ganun din yung mechanism, no? Sa dehydration din, nagdi-decrease yung blood flow. This time naman, going to the brain. So, pag nag-decrease ang oxygen supply ng brain, you can develop loss of consciousness or yung pagkahimatay. Okay. And pagpunta natin sa mga set of people, I think vulnerable din po sa mainit na panahon. And correct me if I'm wrong, yung extremes, yung mga babies and the elderly. Hindi ho ba? Oh, yes. Yes, very that's a good point, sir, no? So, yung mga extremes of age, yung masyadong matanda at masyadong bata, yung thermoregulation nila o yung pag-regulate nila ng body heat ay hindi na ganoon ka-effective as compared to a young adult, no? So, mas vulnerable sila sa dehydration. Like yung baby, pag na dehydrate siya, nauuhaw siya, hindi naman madaling masabi or hindi niya kayang supplyan agad ng makainom agad, hindi niya pwede masabi. Pwede siyang umiyak pero hindi niya directly masasabi na, uhaw ako. So, makikita mo na lang yung baby agitated, iyak na iyak, yung pala, uhaw na or nade-dehydrate na. Alam Ang niyo, mga Doc, matatanda, ganun din. Ganun Ang din. mga matatanda, TV, no? Kawawa din yung mga matatanda. Lalo na yung, paano doon ang gagawin kung wala ka namang aircon sa bahay? Siyempre, marami namang masa wala namang aircon or some actually live in cramped spaces. Ano po?
Ang importante lang naman, magstay sila kahit na walang aircon in a well-ventilated area. So, dapat medyo presko. Kumbaga, maganda yung pasok at labas ng hangin. Kuminsan kasi, ang mahirap sa ibang bahay, yun nga, medyo cramp up na hindi na rin maganda yung ventilation. So, yung heat o yung init, hindi rin makalabas ng bahay. So, that will lalong nag-a-add sa problema ng mga tao na talagang maiinitan sila. Doc, So yung mga electric fan, yun. So, pwede silang maglagay ng mga ice pack sa katawan, sa leeg, sa mga singit, forehead, para to help cool down yung body temperature nila. Yun pala mga remedyo doon. Light ang clothes, pwedeng maglagay ng malamig sa may leeg at mga singit. Doc, bawal bang magpagod? Kasi nabanggit nyo nga kanina, baka overexertion. Kapag ba mainit ang panahon, bawal ring mag-activity kahit na hindi ka naman nakabilad? Hindi naman totally bawal, no? So, kung you will engage in a strenuous activity, make sure to avoid yung peak heat hours. So, iwasan natin yung mga oras na sobra talaga ang init. Like, usually, ang timeline dyan, 11 a.m. to 3 p.m. Yan talaga yung tirik yung araw, no? So, talagang iwasan nyo natin mag-engage sa physical exercise pag mga ganun mga panahon, no? But you can also, yun nga, pag nasa cool environment naman, well-ventilated place, pwede ka pa rin naman mag-engage in strenuous activity. Oo. So, make sure lang din, make sure then you keep yourself hydrated. Inom ng malamig na tubig para makaiwas. Kailangan malamig. Maganda rin malamig. That's because it will also help cool down yung body temperature mo. Actually, may mga nagsasabi naman na huwag mo naman masyadong malamig kasi yung shift in temperature naman drastic. Hindi naman. Makakatulong siya actually sa core temperature makakababa. Yung mga malamig naman, hindi naman yan drastic mag-change ng body temperature. So okay lang yon. It's a fallacy, parang myth lang yon na pag galing ka sa init, huwag ka uminom ng diretso ng sobrang lamig, okay lang. Sa mga cardiologists, walang problema yon. Wala namang problema yun. Hindi doc masashock yung katawan mo. Hindi naman, sir. Hindi naman. I think it's a myth. Okay. Sige. Punta tayo ngayon dun sa nararamdaman. Anong point, anong palatandaan na, oh no, you should take it seriously. You should go to the hospital already. Or pwedeng hindi, may home remedy naman. Or punta ka lang sa shaded part and you'll get well. Okay lang yan. Okay. So siguro pag extreme na yung body temperature mo, pag more than 40 degrees, medyo mag-alala ka na dyan. Oo, sobrang taas. Kasi usually ang body temperature natin normally would be 37.5 and below, no? So kapag lumagpas na ng 40, imagine gano'n nakainit yung katawan mo that time, no? And also yung mga severe symptoms like alteration in sensorium, nag-iiba na yung ulirat, hindi na makakilala, hindi na alam kung nasan sila, to the point na halos mawalan na ng malay. I think it's better na itakbo mo na agad siya sa hospital para maagapan. And in more severe cases, pag nag-convulsion, so I think sugod mo na agad to be safe. Naku, pag nag-convulsion, hindi ba malala? Medyo huli-huli na nga yun, ma'am eh. Malala na, oo. But if you just feel uncomfortable, what do you do? If you just feel uncomfortable, can you take something? Pag medyo nararamdaman, parang nabilis yung pero kaya mo pa, lucid ka pa. Parang nararamdaman mo yung tibok, parang lumalakas eh. What do you do? Okay, so what do you do? So first of all, if you're in a hot environment, lipat ka muna sa isang malamig. Try to go to a well-ventilated area. Yung mga cooling devices, like kung may aircon kayo sa bahay or fan, tumapat ka lang sa fan. Then drink a glass of cold water, malamig na tubig, makakatulong doon. Or magpunas ka na ibabad mo yung tuwalya mo, bimpo mo sa
malamig na tubig at ipahid mo sa katawan mo, that will help cool down your body temperature, ibaba yung body temperature mo. So I think yun yung mga pwede mong gawin initially para maiwasan. Can you Kailan drink soda? Oh, good, sorry. Okay lang mag-soda? Okay lang di ba? We prefer, pwede naman, malamig din kasi siya, very soothing siya. Pero we prefer, pa rin, tubig pa rin. Water. Malamig na tubig. And Okay. better kung yung mga drinks with electrolytes. The energy drink, mga energy Yeah, drinks. yung mga energy drink na may some form or may mga kahalong mga electrolytes, that would be better. Okay. Pwede, hindi man pwedeng gin, no? Hindi. Joke, sorry. Baka lang Sorry. tumagdag sa Sorry, init. sorry. Ay, wait. Nililinaw ko lang. Doc, buti nabanggit ni Alvin, yung alcohol at saka yosi, yung mga bisyo, does it make you more at risk sa ganitong klaseng panahon para mag-develop ng heat stroke or dead man lang naman? Yes, I think more particular tayo doon sa alcohol, no? So, alcohol actually promotes diuresis din, no? Ano ibig sabihin ng diuresis? Ihi ka ng ihi. Pag napansin nyo, pag nakikipag-inuman, madalas tatayo ka to go to the bathroom, to pee, no? O umihi. So, actually, drinking lots of alcohol could predispose you to dehydration. Lalo na kung mainit pa, so, lalo kung maglulose ka ng fluids, lalo ka ma-predispose to dehydration and eventually heat stroke baka. Kape. Yung mga kape namin, mahilig yung magkape. Kape actually has also diuretic effect. Kaya medyo bawasan din. Kahit iced coffee, no? Walang masama pa rin. It's an alternative kasi malamig naman siya pero ang ayaw kasi natin may diuretic effect din ng nakakapagpaihi din mostly ang mga caffeinated drinks. Okay. It's the same reason why binabawalan natin yung mga soft drinks. Okay. Sometimes they also contain a few amounts of caffeine. So, sa mga kababayan natin na ang trabaho ay may exposure talaga sa labas, traffic enforcers, police, yung mga karpintero. Ang dami niyan, sangkaterbang workforce natin na merong exposure or talaga exposed sa mainit na temperatura to. Di ba? So, dapat siguro may break sila or paano bang gagawin dyan? Yeah, it's maganda yun, sir. May mga parang cool breaks, kumbaga. Pag mga sobrang tirik na yung araw, pwede naman siguro silang pumunta muna sa shade, tumabi muna, then bumalik na lang sa pwesto nila kapag mas hindi na tirik yung araw. And siguro maganda lang maging conscious sila sa pag-inom, magbaon ng tubig sa trabaho, no? And they can always wear yung mga devices like hats, visors, para naman kahit papano mabawasan yung init na nararamdaman nila. Ang hindi ko lang sure yung sa mga enforcers natin, yung clothing Dapat medyo light clothing. Kung minsan nakikita ko, very heavy rin yung clothing nila So, siguro we can improve on that also. Hindi, siguro sir, balot na balot sila dahil matindi din yung sikat ng araw. Itim naman sila ng todo. Kaya di ba meron silang long sleeves, naka-long sleeves sila, tapos naka-cap sila. Wala kailangan din nila Kasi ibang sakit naman yun ngayon. Skin cancer naman yung, di ba, pag nakasanto ka lang doon, mahirap naman. Actually, mahirap din yung sun exposure. Doc, kailan sugod sa ospital? Come again, ma'am? Ano po? Kailan masasabing kailangan ng isugod sa ospital ang isang pasyente? Yun, yung sinabi ko, ma'am, na mga parang symptoms like, yun nga, pag medyo uncomfortable na, hirap na huminga, nag-a-alter na yung mentation, hindi mo na makausap ng matino, nawawala na sa ulirat, hindi na nila kakilala kung sino yung mga kausap nila, kasama nila sa bahay, nasan sila. So, very alarming na yun. I think, dalhin na agad. Pwede bang buhusan ng tubig kagaya sa pelikula? Pasensya na ha. Yung Pwede naman, yung mga malalamig na tubig. Pero siguro naman. mas makakatulong yung kahit punas na lang, no? Na
Iba, kawawa rin naman siya pag basang-basa, pag ano. Pero pwede na nangyayari yun kasi sa mga patients na may mataas na lagnat, kung minsan, yun ang ginagawa in the Totoo older pala yun. times eh. Oo. Yeah. Oo. Yung iba niluludlo, Ate B, sa bathtub na malamig. Kasi ang objective mo lang naman, sabi ni Doc, ang objective is pababain ang temperatura. Yun lang naman yung Doc, di ba? Tama, sir. Okay, Ayan. sige. So, to sum it up, i-summarize lang natin before we let you go, Doc. Ang mga prone, take note po kung may mataas ang temperatura, ang prone sa heat stroke ay yung may mga pre-existing na sakit. Tama ba, Doc? Yes, tama po. Oh. So, those patients are yung mga, syempre, mga may heart disease like hypertension, coronary artery disease, or may mga baradong ugat sa puso, yung mga may heart failure. And aside from that, yung mga diabetic patients. Correct. So, another risk factor, yung mga, yung nga, like nung nabanggit nyo, sir, kanina, yung mga may extremes of age, no? Yung mga sobrang tanda na at sobrang bata, yung mga baby. Yes. So, isa yun Ayun sa mga last. ingatan natin. Tama. Ngayong panahon ng summer o tag-init. At kung meron kayong problema or kung meron kailangan ng mga doktor, you can easily go to a doctor naman pag may emergency. Ang dami namang hospitals all around, hindi mo ba? Pwede din sa public, kasi iba nagwo-worry, Doc, baka lalo silang atakihin sa puso pag nakuha nila yung bill. Pwede naman. I think our government hospitals are equipped to attend to these kinds of patients. No? So, I think kaya-kaya nilang gamutin yung mga ganyang klase ng sakit sa ating mga government hospitals. And finally, hingi na lang po kami ng advice, Doc. Ano po yung advice ninyo sa ating mga kababayan? Ngayong alam na natin na titindi pa po ang temperature. Hindi pa ito yung todo. May ito-todo pa ang init ng panahon. Go ahead, Doc. So sa mga viewers po ng show nyo, advice during this summer times, no, make sure to hydrate yourself properly, no? So uminom ng hanggang 8 to 10 baso ng malamig na tubig araw-araw. So wag magbilad sa mainit o pagtirik ang araw. Iwasan yung mga oras na katulad ng sabi ko kanina, 11 a.m. to 3 p.m. which is the peak of heat, no? Sa mga times na ganyan. And also, avoid engaging in activities sa ilalim ng araw kasi mas delikado ka dyan ma-dehydrate. Wear light-colored clothes or loose-fitting clothes para mas presko, kumbaga. No? And so, yun lang. And I think in patients with pre-existing heart disease, I think it's important na meron silang regular check-up. Because sometimes yung mga, i-add ko lang, no, yung mga patients with hypertension, may mga gamot sila also that could aggravate or makadagdag pa sa problema. Kasi may mga gamot sa hypertension na pampaihi. So may mga gamot sa mga patients with heart failure na ang action nila is ilabas yung excess fluid. So sa mga panahon na ganito, baka kailangan i-dose adjust or bawasan yung dosage ng gamot or baka tanggalin, palitan muna. So it's very important to have your regular check-up with your cardiologist. Tsaka maligo. Utang na loob, maligo kayo. Di bali nang tumaas ang water bill. Ligo lang ng ligo. Di ba, Doc? Maligo araw-araw. Thank you, Doc. Maraming salamat. And kung gusto niyo po pa ng mahaba-habang usapan, puntahan niyo na lang, bisitahin niyo doon, mag-say hello kayo kay Doc. Si Dr. John Patrick Ona po ay matatagpuan ninyo sa UST Hospital. Araw-araw nandun ka, Doc? Ang clinic ko, sir, Monday, Thursday, and Saturday lang po. Eh, paano yung ibang araw? Nasaan ka? Nasa ibang, nagsa-satellite clinic ako, sir. Sa may mga clinic din po ako, mall-based. Kasi ngayon, yun na yung trend eh. Mga pasyente, they go to the mall for check-up din. Meron na rin kasi mga nagtayo ng mga health clinic sa mall. That's nice. Oh, okay. And you're not allowed to plug it. Hindi pa pwedeng i-plug. I think not. Okay. Basta nasa mall.
Oh, Basta anong mall? Anong mall? Sa SM San Lazaro, SM Santa Mesa, may mga clinic. Ayun. Ayun. O, hanapin nyo na lang si Doc. Ha? Doc, maraming salamat po. Regards na lang po kami sa mga kapwa ninyo cardiologists. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Maraming salamat si Dr. John Patrick Ona po, isang cardiologist. Siyempre, ulitin natin yung mga reminders ni Dr. Ona. Ha? Alam nyo naman yan eh. Di ba? Mag-wear ng light clothes kagaya nito. Minus the jacket. Kasi pag hinabad, dark naman pala. Bawal yung dark. Oo, naka-taping episode. Kaya, di ba, lipat yan. Next time, inom ng mag-beach tubig. attire. Mag-beach attire tayo. Mag-episode na tayo na naka-beach Mamaya attire. nakasando na tayo pareho pagbalik sa next episode. Thank you. Maraming salamat po sa pag-monitor niyo po sa amin. Mag-ingat, uminom ng maraming tubig. At pag hinihingal na, i-stop. Pwede naman, tumigil. Pwede mag-break. Hindi ka pagagalitan. Si Alvin Alchico po ito. Makinig sa doktor, makinig sa partner mo rin, Ayan. Hinay-hinay lang rin sa activity ngayong sobrang init po ng panahon. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Pag-usapan po natin ang ating kalusugan dahil kapag tayo healthy, syempre happy. Until next time, dito pa rin sa... Thank you, Doc!